Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Nakahilerang Sunny Angel figure sa dashboard ng isang jeep pinusuan online. First date event ng POS ilulunsad para sa Valentine's Week. Grupo ng mga restaurant owner kinundina ang pag-abuso sa peking PWD cards para sa diskwento. Corgi police dog sa China hindi matatanggap ang year-end bonus dahil umano sa pagtulog at pag-ihi sa trabaho. Doktor sa Taiwan, inoperahan ang sarili bilang regalo kay Mrs. At a fine dining restaurant trend ng content creator na si Tony Fowler, ginawa ng iba't ibang pakulo ng netizens. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, isa ka ba sa mga nagkokolekta ng cute Sunny Angel figures? Abay, kung dadaan sa inyo ang jeep na tampok sa ating trending na kwento, paniguradong makikipag-unahan ka makaupo lang sa tabi ni Manong Tsuper. Kung bakit, alamin sa trending report na ito. Hari ng kalsada kung ituring ang mga pampaserong jeep. Pero ang jeep na ito na biyaheng Susana Terminal patungong Pasita, Laguna, abay tila tanggal angas dahil sa mga Sunny Angel. Girly pop jeepney nga kung ilarawan ito ng uploader na si Dana Marie mula San Pedro City. Ang Sunny Angel figure sabay cute na nakahilera sa dashboard ni Mamang Tsuper. Habang may mga labubo keychain pang tila nagsasayawan na nakasabit sa itaas. Ang viral video humakot na ng higit 250,000 views. Kaya naman, nakarating na rin ito sa iba pang nakasakay na rin daw sa naturang jeep. Biro naman ng isang netizen, siguro kung makakaupo sa tabi ni Manong Tsuper ay di mapipigilang humingi ng Sunny Angel. At may humirit pang, daig pa raw ni Kuya ang kanyang koleksyon. Sa official website ng Sunny Angel, inilarawan ito bilang little angel boy na mahilig magsuot ng iba't ibang headgear at hatid ay ngiti. Ito ay nabuo noong May 2004 hango sa American cartoon character na Cupid. At ang nasa likod ng Sunny Angel ay ang Japanese toy manufacturer at CEO ng Dreams Incorporated na si Toru Sueya. Para sa ating next viral story, may date na po ba ang lahat this coming Valentine's Week? O di kaya'y wala pa kayong ideya ng iyong partner kung paano ipagdiriwang ang araw ng mga puso? Aba, baka makatulong po ito sa inyo. Iniimbitahan kasi ng Philippine Animal Welfare Society o POS ang publiko sa pagkakataong makadate ang mga rescued animal for a cost. Ang mga detalye alamin sa trending report ni James Galange. Iniimbitahan ng Philippine Animal Welfare Society o POS ang publiko para sa mga mag-couple o single ngayong darating na linggo ng mga puso para makasama ang mga rescued animal. Ito ay isang for a cause event ng organisasyon na pinangalan ng First Date at sa loob ng 30 minuto, bibigyan ng pagkakataon na makasama ang kanilang napiling alaga. Sa halagang 750 pesos, maaari mo nang makadate at maka-enjoy ang mga cute fur baby at maaari makatanggap ng isang token mula sa POS. Ito ay magsisimula sa ika-10 hanggang sa ika-15 ng Pebrero at ang malilikom na pondo ay gagamitin para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga POS shelter tulad ng pagkain at marami pang iba. Ang First Date event ng POS ay isang taunang gawain ng organisasyon na nagsimula pa noong 2019 bilang bahagi ng kanilang advokasya na mabigyan ng ikalawang pagkakataon ang mga alagang hayop na inabuso at napabayaan ng kanilang mga amo. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story,
patas na sistema. Yan ang panawagan ng grupo ng mga restaurant owners sa mga customer na umaabuso sa paggamit ng peking PWD cards. Hindi lang anya ito simpleng abala, kundi malaking pasanin din, lalo na sa mga maliliit at familiar na ng mga kainan. Ang buong detalye sa report ni Millie Borja. Kinundina ng Restaurant Owners of the Philippines o Resto-PH ang laganap na pang-aabuso sa paggamit ng peking persons with disabilities o PWD cards upang makakuha ng diskwento sa mga kainan. Sa isang Facebook post, inihayag ng chef at content creator na si Mike Sartu o mas kilala bilang Chef Tatong ang panig ng kanilang grupo hinggil sa issue. Binigyang diin ng grupo na nilikha ang naturang card upang suportahan ang mga tunay na nangangailangan. Ngunit dahil sa malawakang paggamit ng peking PWD cards, nagiging pabigat ito sa mga restaurant at iba pang negosyo. Marami umano ang hindi nakakaalam na hindi ang gobyerno ang sumasalo ng 20% diskwento, kundi mismong mga negosyo ang papasa nito. At bawat hindi makatotohanang discount ay direktang naibabawas sa kanilang kita. Hindi lang aniya ito simpleng abala, kundi malaking pasanin din, lalo na sa mga maliliit at family-run na mga kainan. Sa huli, iginiit ng grupo na ang kanilang panawagan ay para sa patas na sistema, kung saan ang mga discount ay mapupunta lamang sa mga tunay na nangangailangan at hindi sa mga nambibiktima ng sistema para lamang makatipid. Samantala, batay sa Republic Act No. 10754 o ang Act Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disabilities, ang mga may pangmatagalang pisikal, mental, intelektual o pandamang kapansanan na maaring makaapekto sa kanilang pakikisalamuha sa lipunan ang may karapatang makatanggap ng 20% na discount at exemption sa value-added tax o VAT. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na viral story, wala nang mas nakakalungkot pa sa pagtatrabaho sa pag-asang masusuklian ito ng sapat. Pero dahil sa isang pagkakamali ay tila magbabago ang kapalaran mo. Tiyak marami sa atin ang may kanya-kanyang kwento nang malagay tayo sa parehong sitwasyon. Pero maniniwala ba kayo na isang hayop din ang tila nakaka-relate rito? Ito rin kasi ang sinapit ng isang corgi police dog sa China na hindi matatanggap ang kanyang year-end bonus dahil sa kanyang mga pagkakamali habang nagtatrabaho. Ano naman kaya ang ginawa ni Doggy? Silipin ang buong kwento sa report ni Rose Babiera. Tila pinaglaruan ng tadhana ang isang empleyado ng Weifang Public Security Bureau sa China nang pagkaitan ito ng year-end bonus dahil sa dalawang pagkakamali. Matapos kasing magsipag at kumayod buong taon, ang dapat abot kamay na insentibo ay napagdesisyon ng hindi muna ibigay kay Fusai, ang asong corgi na nagsisilbi bilang police dog ng Weifang sa probinsya ng Shandong. Si Fusai ay kabilang sa Service Explosive Detection na nagsimulang mag-operate Enero noong nakaraang taon. Nag-viral ito dahil sa kanyang mga mata na puno ng emosyon, punggok na mga paa, at syempre, ang kausayan nito dahilan para kilalanin ang kanyang kakayahan na sapat upang mabigyan ng trabaho kasama ang pulisya. Ayon sa pamunuan ng Weifang Security, sa kabuuan ng taon, nagpakita raw si Fusai ng commitment sa trabaho at hindi lamang nito napasa ang Level 4 assessment. Marami rin anya itong natapos na security task. At nang dumating na ang oras kung saan susuriin ang performance record ni Fusai, nang ibibigay na sana ang kanyang bonus na pulang bulaklak, mga canned snack at laruan, may isang maliit na detalye na nasilip ang isang opisyal na nagtulak dito para bawiin ang reward sa aso. Si Fusai kasi nahuling natutulog habang nasa trabaho at umiihi sa kanyang kainan. Ayon sa opisyal, galingan na lamang daw ni Fusai sa susunod. Marami ang naawa sa aso. May iba rin naman na natuwa kung gaano kaseryoso ang bagay na ito sa pulisya. Gayunpaman, paninigurado ng Weifang Security na nakatanggap naman si Fusai ng maraming treat, higit pa sa halaga ng kanyang bonus. Pinarangalan din ito sa taunang Award of Defying Fate para kilalanin ang husay at serbisyo nito bilang kauna-unahang corgi na naging isang police officer sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera.
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, itabi nyo at siya na raw ang bahala. Naging usap-usapan kamakailan ng isang doktor sa Taiwan matapos nitong magsagawa ng vasectomy o isa pong uri ng male birth control surgery. Bagamat simple at ligtas kasi, ikinagulat at ikinamangha ng publiko na ang kanyang pasyente ay siya rin pala mismo. Kung bakit ito ginawa ni Dr. Chen, alamin po natin yan sa report ni Arnold Herrera. Ano ang kaya mong gawin para sa taong minamahal mo? Para sa isang Taiwan-based plastic surgeon na si Dr. Chen Weinong, ito ay ang sumailalim sa vasectomy, isang uri ng male birth control procedure. Ayon kay Weinong, may 3 anak na sila ng kanyang misis at bilang regalo rito ay pinili nitong magpa-vasectomy upang mapigilan ang hindi planadong pagbubuntis nilang mag-asawa. Bagamat ligtas at pangkaraniwan kong ituring, ang labis na ikinagulat ng marami ay hindi ang operasyon, kundi ang nakatokang magsagawa nito. Ang nag-vasectomy kasi kay Weinong ay siya rin mismo. Sa tulong ng anesthesia, inoperahan niya ang sarili. Makikita pang may hawak itong scalpel at surgical clamp at paminsan-minsan ding tumitigil kapag bahagya itong nasasaktan. Matapos ang 1 oras, matagumpay nitong natapos ang operasyon habang binabantayan ng kanyang misis na isang urologist at kapwa surgeon. Kwento ni Weinong, ginawa niya ito dahil alam niyang kaya niya itong gawin ng pulido. Kakaiba rin anya ang pakiramdam ng pag-opera sa sarili. Gayunman, balik normal agad ito kinabukasan na para bang walang nangyari. Taong 2001 nang maging usap-usapan ang isa pang doktor mula UK na si Dr. Jonathan matapos nitong magsagawa rin ng vasectomy sa sarili upang patunayan na pain-free ang naturang operasyon. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, lahat ba ay nakakain na sa fine dining restaurant? Kinaaliwan ngayon sa social media ang tila harsh but true na rant ng social media personality na si Tony Fowler tungkol sa tamang behavior kapag nasa isang mamahaling kainan. Ang maikling clip mula sa kanyang lumang vlog ay hindi po pinalagpas ng netizens. Mula sa pag-dub, point of views, maging pagsalit sa iba't ibang lengguwahe, abay naglipa na online. Ang entries ng mga yan, panoorin sa report ni Dustin Bayo. Nagkalat ang clip na ito sa social media mula sa lumang vlog ng social media personality na si Tony Fowler, kung saan tila pinupunan nito ang hindi angkop na pag-ugali nang pumunta sila sa isang fine dining restaurant. Aniya ay angkop ang ugali na naaayon sa pinupuntang mga lugar at ipakita ang pakikisama. Dinner, anong nangyari? May inaabot ka kay Papi laglag yung biskwit. Tama? Tayo ay nasa fine dining restaurant, di ba? So yung pagkaskwatan natin, iwan natin sa bahay. Pagkalaglag, ando sila Miss Villa, sila Doc Yapi. Imbis na, ay sorry. Ano naging reaction? Nagbibigay lang, ganyan pa eh. Nasa restaurant ka naman na sosyal. Kailan mo ko na rin naghahagano ako sa Miss Vina? Never. Ang tawag doon, pakigisama. Hindi ka naman magiging peki eh. Madjust ka naman sa sitwasyon. Ang naturang clip na iyan ay nagbunga ng kaliwan mula sa netizens. Nagsulputan kasi ang kaliwat ka ng pakulo ng mga netizens sa iconic line na ito ni Tony. Mula sa dubbing o point of view videos, pag-memorize sa script, at sabayang pagbigkas ay nilaro ng mga netizens. Pero hindi rito natatapos dahil ilang netizens ay ginawa pang i-translate sa ibang lengguwaheng lokal at banyaga ang fine dining restaurant lines. Mayroong French. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais en train de donner quelque chose à papy? Le pain est tombé, c'est bien ça, non? On était dans un fine dining restaurant. 라고 했지? 야, 여기 파인 다이닝 레스토랑이야. ここはファインダイニングレストランだぞ。でしょ？だからそんな下品な呪いは家に置いてこいって。 Achuta mo king fine dining restaurant. Tayo naman nakita mong nasa fine dining restaurant. Tayechi ay nasa fine dining restaurant. Truly, Bams? Pero ang lesson para sa lahat ay proper etiquette at behavior kung saan mang lugar ang nating pupuntahan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo niyan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po, si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.